ulit sa inyo, di ba? And of course, for Minamahal, and even kay Direk, yan, congratulations una, kasi ang bilis, may pelikula kaagad, ang galing ng Viva, no? Hindi namin naramdaman, showing na kaagad, hindi namin nabalitaan na late yun nung lumabas to, di ba? Kayo, Astin and Andres, kayo ba nagulat din kayo mismo na from your, ang mutya ng Section E ng Viva 1, may minamahal kaagad kayo? Ako personally po, nagulat po talaga ako kasi parang nung natanggap ko yung amutya ng session, parang di naman po ako nag-expect, parang akala ko hanggang doon na lang yun. And sobrang thankful po ako na nasundan po agad siya and movie din po with Andres po. And you, Andres? Yun nga po, parang ako din, di ko din in-expect yung support from the fans, from ang mutya ng Section E, tas ngayon sa Minamahal sa movie na to. Parang sobrang grateful kami, di ba Ash, na parang the support that we got from the fans, and now may movie, kaya we just want to do our best for them. Yeah, and teaser pa lang, milyones ng views. Oo. Actually, si Asti naman talaga, kaya napatunayan yung kasikatan niya. Kada post mo rin ngayon, milyones, di ba, Asti, di ba? And even Andres naman, di ba? Pero ikinagulat niyo pa ba yun? Yung dami teaser pa lang, ang dami na kaagad views. And ang sinasabi nila, paano pa pag-trailer na? Siyempre po, nagulat po kami. Like, alam ko po personally talaga na may maraming keepers na naghihintay. Pero hindi ko po in-expect na ganun kadami po yung suporta na makukuha po namin. Kaya sobrang grateful lang po talaga. Ako din, parang di ko din in-expect na bigla, yung views was gonna be millions, and kahit nung nagising ako the following day, nagulat talaga ako. I was like, oh my God, naka-millions na. So, sobrang grateful kami sa mga fans and lahat na support sa amin. Yeah. And syempre, iba rin naman kilig nyo, di ba, Jean, no? Grabe yung kilig sa love team nila, di ba? Ikaw mismo kinikilig sa kanila. Kaya nga Kiefer at saka JJ na yung tawag ko sa kanila po. Talaga, nga keeper kasi siya sa sa ang mutya ng Section E at ang bongga ng Viva 1 because of that, di ba? Kaya talaga ang bobongga din ng mga bagong shows ng Viva 1, di ba? Direct nang sinabing ikaw ang hawak ng Minamahal, 100 bulaklak para kay Luna. Ano po yung naramdaman nyo? And fan din ba kayo ng love team nila? Pinapanood nyo po yung ang mutya ng Section E? Actually, hindi siya ganun kasimple na parang sinabi lang ni Boss Vic na, sila yung artista mo. It went through a rigorous process bago napunta sa kanila yung project. Kasi po, the script itself has been existing even before pa magkaroon ng mutya, even magkaroon pa ng Ashdress na love team. Ako personally, natutuwa ako kasi, alam mo yun, yung hindi ginagawa yung project just because nag-viral yung mutya. Alam mo yun, talagang dumaan siya sa typical process na, okay, meron muna story, and then naging script, and then pinitch muna sa kanilang dalawa, pinitch muna kay Aga, pinitch kay Boss, and then when everyone agrees na, okay, maganda gawin yung project na to, saka nagkaroon ng Minamahal. Pero, so nauna na nga, di ba, yung script, story, everything. Pero may part yung success ng syempre, ng of course, mutya ng Section E. Kasi kaya nga sila pinartner, di ba? So yun. So nung yun nga, tinanggap na si kay Aga, okay, kay Andres Astin. So anong naramdaman mo, Direk? Very ecstatic kasi hindi naman sa hinahabol natin yung pagiging viral nila sa mutya. Pero it really is a factor kung bakit very celebrated kahit teaser pa lang. Ako personally, na-shock ako na the next day, pinabillboard na ng mga fans nila. Tapos even yung international fans nila, mga hindi ko naiintindihan na nagsa-Spanish sa TikTok, pinag-uusapan nila yung teaser. So, di ba, parang okay, masaya ako dun sa output ko, pero parang cherry on top talaga na super successful ng love team nila. And I can't wait na bigyan nilang buhay yung mga characters na matagal ko nang naisulat. Pero nag-start ka na? Done na yung movie, Direk? Ano ba? Done na yung movie? Di ba, actually mag-shoot pa lang. mag-shoot. So teaser pala yung The teaser was shot
specifically to be a teaser. So this one is announcement of the project pala. Yes, Hindi- formal announcement na siya, tsaka yung kung Yeah. kailan siya mag-show. Okay. So kailan siya mag-showing din? Sa September 24. Okay. Ayun. So nice, no? Pero ikaw, excitement yung naramdaman mo dito. Kasi may mga posting ka before, nagkaka-anxiety attack ka, ano. But this one, sa minamahal, anong naramdaman mo, Direk? Dito, well, of course, lagi naman mixed emotions ng kaba. Siyempre, nandiyan yung pressure kasi nga, di ba, parang 12 million views yung teaser in one day. Tapos, ang daming nag-aabang, parang, although confident naman ako sa ginagawa ko, nandun pa rin yung pressure na gusto mong tapatan yung expectations ng napakalaking fandom ng Ashdress. And at the same time, kasi ako personally, ayaw kong maging yung parang project lang siya na parang cash grab porket viral sila. I really want this project na magpakita ng capabilities ni Ashley at saka ni Andres as actors na kahit mawala, let's say in the future, mawala yung hype ng Mutya or ng pagiging love team, we will see them as serious actors na nagampanan yung performance nila ng maayos without depending on hype. Yan, ang ganda na sinabi ni Direk, no? Astin and Andres. Pero parang nakakakaba, lalo na hindi pa kayo nag-start. So, ayan, anong gagawin yung paghahanda before the start of Minamahal? Yan. Nakukonfuse ako, Andres, kasi naisip ko yung may minamahal ang dad mo before, di ba? Meron siyang ganung movie with Aiko. Oo. Yes po, may movie siya, kasama niya si Tita Aiko na may minamahal. Tapos ngayon, kakatuwa na yung first movie ko din, with Direk JP and Ash, Minamahal. At syempre, nag-ready na kami ni Ash, nag-workshop kami, tapos yun nga, it's going to be a fun process and we're gonna learn many new things, especially since bago pa kami, and thank you din to Direk talaga because he's gonna be there to guide us. And Yeah. Yes. Astin. Oo, lalo na blooming ka ngayon, ha? Parang there's Makeup lang po yun. Alam mo, sinulat pa naman ni Ana Pingol sa Abante, parang may nararamdaman siyang something sa inyong dalawa na. Siguro sa preparation po, syempre, doon po talaga ako nagfo-focus sa script. Minimake sure ko po talaga na if magte-take na po kami, kabisado ko na po yung script para kapag nagte-take na kami, ang ifo-focus ko na lang is kung paano ko makukuha yung emosyon ng character. Yun po. It's so nice. So we're all excited for Minamahal, 100 bulaklak. 100 bulaklak para kay Luna. Yan, Jean Kylie, thank you. Hinabahan ko kasi almost 2 hours naman ako naghintay. Oo. Sabi nila, there, itanong mo bakit late. Oo. Pero hindi ko na itatanong, di ba? Natutuwa naman tayo na kasama natin ng Ashdress. Kasi pag nandiyan na sila sa harap natin, ang bongga, di ba? Oo. Yan, congrats and good luck sa inyo. Direk, I'm sure hindi ka magpo-post ng na nagkaka-anxiety attack ka kasi nakakatuwa ng dalawang to. Okay. Tsaka they're really preparing for this project. In fact, as we speak, parang nakakailang session na kayo ng acting workshop with Sir Jay Cruz naman. So, ayun po. Talagang pinaghahandaan namin lahat. Yeah. Can I just share? Yes, Direk. Yung, di ba merong si Aga, merong may minamahal. It's actually just a coincidence na minamahal din yung title nitong project namin. Para ang decision kasi nila, boss, na gawing title kung ano man yung mapipiling theme song. And yung napiling theme song, coincidentally, minamahal yung title ng song na yun. So yun, parang ano lang. Kumbaga nagkatakbo, eto Oo, na. coincidence na Yeah, talaga siya. may Pero meaning. parang, it makes it feel more, destined. Dahil medyo magkapareho yung title ng movie ng tatay niya, Andres. Yeah. Pero yan, good luck and congratulations. Si Direk, ngayon ko na nakita siya na parang mas excited sa pagsisimula ng kanyang project siya. Thank you, Jean Kylie. Yeah. Siyempre, ito na yung The June Lalin Show. Tapos na. Okay, bye! Thank you very much. Thank you for your questions. That was June Lalin of Abante. Up next, we have Von Belinario of TV5 Digital. Hi, good afternoon, Direk, Andres, and Ashtin. Congratulations in advance dito sa movie ninyo. Siguro, Ashtin and Andres, yung paglabas ng teaser trailer, sobra yung hit. Grabe kayo pinag-usapan online.
how do you handle the pressure and expectation ng Ashdress fans sa pag-release nyo ng first movie ninyo? Ashley. Ako noong una hindi po ako nape-pressure nung sinushoot namin yung teaser shoot. Parang mas focus na ako sa kung ano yung dapat gawin. Pero nung nilabas po yung trailer, tapos yung teaser, tapos grabe yung views, grabe yung daming mga comments na parang ina-expect nila sobrang ganda, ganyan. Parang na-pressure po ako ng konti na kasi parang dumating ako na sa parang kailangan ko magawa ko ano yung na-expect nila. Pero nung nakuha ko yung sarili ko na iniisip yung ganun, parang tinigil ko agad. Kasi kapag ako napasukan ako ng pressure, nawawala po talaga ako sa focus. Parang mas nadadoubt ko po kung ano yung kaya kong gawin. Kaya pinili ko po talagang alam mo yun, mag-focus po sa kung ano yung dapat kong gawin, sa kung ano yung mafe-feel ng character, para kapag po ginagawa ko na po yung, kapag nagtitake na po kami, mas magagampanan ko pong maging si Luna para mas ma-feel ko ng audience kung ano yung nafe-feel ng character. Ikaw, Andres. Ako naman, nung lumabas yung teaser, parang, syempre naman may pressure din kasi first lead role namin to at first movie ko din to. Pero, importante din yung pressure na yan kasi kung gusto mong gawin yung a good performance or if you want to be on top of yourself talaga, you need that pressure. And I think nakaka-help naman din and syempre naman kinakabahan din ako pag, minsan may work, ganun. But I think that type of pressure is what helps you, kaya yun. Good thing ginamit mo yung pressure para sa motivation. Direk, sinabi mo kanina parang ayaw mong gatasan yung kasikatan ng Ashdress for this movie. How will you make sure na itong movie na to ay hindi maging quote and unquote fan service lang? And makita talaga yung lalim, not just their acting prowess, but the story itself. Ayun lang, parang focus lang talaga dun sa craft itself. I'm sure naman meron pa rin scenes na kakikiligan ng mga fans nila, pero ayun nga, ang mas priority ko is how to tell this story truthfully and beautifully. And yun nga, yung pamantayan ko dito is, pag halimbawa, 5 to 10 years after maipalabas ng pelikulang ito, at let's say, humupa na yung hype ng love team nila, sana naman hindi, pero let's say, mangyari nga yun. Kumbaga, kung papanoorin siya ng casual viewer na hindi part ng fandom nila, magagandahan pa rin ba sila sa pelikulang yun? So, yun. I'm trying to make the answer yes. Parang yung nangyari sa May Minamahal nila Aiko at Aga. I mean, lumipas man yung movie. It was an Classic. award-winning movie. Classic, box office, at grabe rin yung, yung papuri for that movie. And hopefully, mangyari ito sa Minamahal. Oh, actually, nung pinitch ko yung project sa Mulak family tsaka kay Ashley, di ba sabi ko, if there's one word na magdi-describe ito sa project na gusto kong maging siya, I want it to be timeless. Okay. Thank you, Direk and Ashdress. Congratulations. Thank you po. Thank you for your questions. That was Von Polinario of TV5 Digital. Our next question will be coming from Angelica Villanueva of Manila Standard. Hello po. Hello po. Hello. Congratulations, Direk, Ashley and Andres. So ito pala yung gine-gatekeep ni Andres last na interview sa kanya na project with Ashley. So ito na yun. Question ko lang,